ay patay. Yan ang sabi sa James chapter 2 verse 17. So kung talagang tayo ay may pananampalataya, magpupursige tayo. Amen po ba? Magsusumikap tayo, magpapatuloy tayo. Amen. Sapagkat itatawid tayo ng Diyos sa mga bundok ng problema, sa karagatan ng mga pagsubok, itatawid tayo ng Diyos. If we have faith, itatawid tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kagaya ng mga alagad, nung sila'y nasa gitna ng karagatan, biglang-biglang may bumangon na napakalakas na bagyo. Akala nila, katapusan na nilang lahat. Kaya ang sabi nila kay Jesus, Lord, hindi ka ba nababahala? Lulubog tayo at mamamatay tayong lahat. You see, nakikita niyo ang story sa Biblia, consistent. May karanasan gano'n sa lumang tipan, may karanasan ganito sa bagong tipan. Pero ang isang totoo ganito, yung Diyos ng lumang tipan, yung Diyos ng bagong tipan, kaya tayong itawid sa anumang ating pagdadaan. Amen. Si Jesus ang nagtawid sa mga alagad sa kabilang ibayo ng Galilea. Amen? I used to say, lagi ko sinasabi sa inyo, kahit gano'ng kalakas ang signal ng bagyo dumating sa buhay natin, isang araw kayang pahintuin niya ng Diyos. Amen. Kung alam lang natin kung kanino tayo babaling, kung alam lang natin kung kanino tayo magtitiwala, lahat ng bagay na gumugulo sa buhay natin, lahat ng bagay na nagbibigay ng paggulo sa buhay natin, hallelujah, ay papapayapain ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Ang kailangan lang ipakita natin na ang ating pananampalataya ay buhay, tayo ay nagpapatuloy, tayo ay nagpupursige, tayo ay nagsisikap. Kung nais nating maranasan ang himala ng Diyos sa ating buhay, Jesus is the only one can make you whole. Sabihin mo sa katabi mo, Jesus can make you whole. Si Jesus lang pwedeng bumuo sa iyo, mga kapatid. Some winners never quit. Quitters never win. Di ba yan ang kasabihan? Ang nananalo, nagwawagi ay hindi umaayaw. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Mga kapatid, makinig kayo mabuti. Yung ikaw ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, panalo ka na. Panalo ka na yan. At kung yan ay totoong pananampalataya, patutunayan mo yan. Hindi ka madaling sumuko, hindi ka madaling umayaw, hindi ka madaling tumalikod sa iyong pananampalataya. Kahit ang karamihan umayaw, kahit ang karamihan nanghihina, kahit ang karamihan nawala, nandiyan ka pa rin. Kasi totoo ang pananampalataya. Kahit yung nag-akay sa iyo, nawala. Karamihan kasi ganito nangyayari. Yung nag-akay, ang nawala. Yung inakay ang nagpatuloy. That should not be the case, mga kapatid. Sapagat sa Biblia, nakikita natin yung partnership. Nawala man si Elijah, nanatili si Elisha. Nawala man si Moises, nanatili si Joshua. Meaning to say, itong mga taong ito na naghatid sa kanila sa Panginoon, sa pagkakilala sa Diyos, natapos nila yung kanilang tungkulin, natapos nila yung kanilang gampanin, at yung mga naihatid nila, nagpatuloy din. Amen! Huwag mo nating hayaan na magkaroon ng ganong trend na yung inakay, nanatili, yung nag-akay, na walang parang mula. Hindi na nakita. Siguro, kinain na ng lupa. Handa pa ba tayo? So, ito yung unang bagay na gusto kong makita natin, mga kapatid. Listen. If we want to experience the process, the healing process of God, to make us whole, para tayo mabuo niya, first, important thing that we must know and understand, we must have an extraordinary faith. And this extraordinary faith must be proven by our persistency. Yung totoong kakaibang pananampalataya sa Diyos, dapat mapatunayan ng pagpapatuloy, pagsisikap, pagpupunyagi, pagpupursige. Pangalawa ho, verses 5 to 9. Look at your Bible. Forgiveness for sin. Forgiveness for sin. Kapatawaran para sa kasalanan. Tingnan niyo po, verses 5 to 9. Basahin natin. When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, Son, your sins are forgiven you. And some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts, Why this man speak blasphemies like this?
Who can forgive sins but God alone? Verse 8, but immediately when Jesus perceived in his heart that they reasoned thus within themselves, he said to them, why do you reason about these things in your hearts? Verse 9, tayong lahat. Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven you, or to say, arise, take up your bed, and walk? Now listen mga kapatid. This paralytic man experienced the healing process of God, the wholeness in his life. Naranasan niya ang pagbuo muli ng Diyos sa kanyang buhay. Una, because there are people around him who have an extraordinary faith. Pangalawa, itong lalaking paralitiko, naranasan niya ang kapatawaran ng Diyos sa kanyang kasalanan. Amen? Pansinin niyo mga kapatid, dito natin tingin. Jesus did not address the paralytic directly for healing. Dapat ganito gagawin ni Jesus eh. Nung babutas ang bupungan at ibinababa sa kanyang harapan ng lalaking paralitiko, dapat ang sinabi niya, anak, magaling ka na sa iyong pagiging paralitiko. Kasi yun talaga ang needs niya eh. Pero hindi in-address ni Jesus directly yung need ng lalaking ito. Ano sabi niya? Anak, pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. Bakit ganun ang ginawa ni Jesus? Simply because, listen, He wanted to clarify that man's suffering rests on separation from God. Gustong ipaunawa ni Jesus sa mga tao sa kanyang kapaligiran, lalo na yung mga religious people, gusto niyong ipaunawa na kung bakit ang tao nagdudusa sa iba't ibang aspeto ng kanyang buhay ay dahil sa katotohanan na ang tao ay hiwalay sa Diyos. Kailan naranasan ni Eva at ni Adan ang paghihirap sa buhay? Nung sila ba'y nasa presensya ng Diyos? Nung sila ba'y nabubuhay sa kabanalan sa katuwiran? No! Naranasan nila ang hirap at pasakit at parusa ng buhay. Ang bigat na mabuhay, ang hirap na mabuhay, nung sila'y mapalayas sa presensya ng Diyos. Amen? Doon nagsimula ang kasalanan, doon nagsimula ang karamdaman, doon nagsimula ang kahirapan, doon nagsimula ang kamatayan. Doon nagsimula ang kalungkutan. Doon nagsimula ang kalungkutan. Sa buhay ni Eva at ni Adan nung mahiwalay sila sa Diyos. Yun ang pinapakita dito ng Panginoong Hesus. Kung bakit hindi niya kagad in-address yung directly yung physical needs ng lalaki. Bagkus ang in-address niya the spiritual need of the paralytic. Amen po ba? Amen. Parang ganito yung mga kapatid eh. Pagalingin man ng tao, pagalingin man ng Diyos ang lahat ng tao, sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman, kung hindi naman maisa sa ayos, kung hindi naman matutugunan ang kalagayang espiritual, mamamatay din ang tao sa sakit at karamdaman. At mamamatay ang tao, mapupunta sa kabilang buhay nang walang pag-asa. Amen. Amen po ba? Amen. Ipinapakita rito ng pangyayari, mga kapatid, na mas mahalaga ang espiritual na kalagayan kaysa sa physical. Amen. Why? Your spiritual condition will determine your physical condition. Amen. Pinagaling muna ng Panginoon ang spiritual na kalagayan ng lalaki. Ano ang kasunod? Kasunod na gumaling ang kanyang katawan. Right? Amen. Ang tunay na kagalingan magmumula sa spiritual. Amen. Yan ang kompletong kagalingan. Amen. Amen. From inside out. Kapag ang kagalingan tinanggap natin mula sa labas at hindi nakapasok sa loob, wala pa rin totoong kagalingan. Alapakan natin ang Panginoon.